Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Yung nakikita ho natin kasalukuyan na kung saan ang mga tao'y there's a deafening silence pero meron hong sinasabing halong pagkakontento, sila ho'y kapanatagan, tiwala at kumpiyansa sa mga nangyayari nila. Bumabahong krimen. Subalit itong kampanya ho ni President Duterte, kinakailangan ito ho'y mag-succeed. Wala naman ho ibang kokontra dito kundi mga human rights, Laila de Lima, Senator Drilon, et al., kung sino pa yan, simbahan, so forth and so on, na yan ang magkokontra doon sa sinasabing karapatan ng mga bleeding hearts. And we're not saying everything is done in such a way na mayroon dyan mangilan-gilan, sabi nga ni President Duterte, oy, make sure na yung mga summary execution, pa-imbestigahan yan. That's it. You get it? So ngayon, ang point ho natin dito mga boss, para hong bundok ho ng Mount Apo. Alam niyo ba kung gaano kataas ang Mount Apo? O sige, para ho bundok ng Mount Arayat. Alam niyo ba kung gaano kataas ang Mount Arayat? Isipin niyo lang ho na, kumbaga, nalubog sa tubig ang Mount Arayat, tapos tuktok na lang ang makikita mong Mount Arayat, o tuktok na lang ang Mount Apo. Yun hong tubig na lumubog na yun hong sinasabing droga, problema sa droga. Kaya nakikita na lang ho natin, tip of an iceberg lang. Dulo ng bubog, ng mataas na bundok. Can you imagine? Importante ho, talagang masungkit, talagang matumbok yung pinaka-ugat ho na to, na kumbaga patuloy ho na naghahasik ho ng lagim at takot doon ho sa mga nasa likod ng droga. Kita nyo, nang naglabas ho ng drug list si President Duterte, nagulantang, naggalansingan ng mga bombolyas ho nila, mga betlog nila, nag-akyatan ho sa lalamunan nila, halos malulok nila na hindi na halos nila ewan, kung nabilaukan na sila sa kanilang mga itlog Alam nyo bakit? Sa takot ho Yung iba, nag-ibang bansa na, yung iba ngayon, kinakatakutan nila, kailan kaya ako, madidiscover ka rin putok sa buho, ako nakikinig ka na nasangkot ka sa droga, ala kang karapatan sa labas, o ala kang karapatan sa mundong ito mabuhay, nasisira ka ng buhay ng iba. And that's exactly what the others are saying, because you don't give a doon sa buhay ng iba. Ngayon, para sa akin, kinakailangan ho magtagumpay itong sinasabing drug war, itong giyera kontra droga na paglabas ho ng mga pangalan ng mga drug list na yan. Kita nyo iba, nagkalansingan? Yung mga matatapang kuno sa mga lugar nila, sila daw yung mga drug lords sa mga lugar nila, sa mga syudad nila, sa mga munisipyo nila. Naglabasan ho sila para silang mga daga, yung lungga ng mga daga na binomba ho ng ewan. Labasan sila, nahilo sila Ano pa lang yun naming pa lang Para sa iba, shame campaign ang tawag. Sa akin hindi, shock and awe. Isa ho isang estratehiya, taktika na para lumabas ka at magpaliwanag ka. Total, alam mo naman, pag nagpapaliwanag ka, alam naman sa lugar ninyo, sinungaling ka So in other words, you need to be out of the box, sinabi ko. Ibang strategy yung gamit dito. Yun hong gusto ng Korte Suprema. Hinay-hinay. Yun hong gusto mangyayari ni CJ Sereno, Chief Justice Sereno, na kung maaari, hindi ka po pwede. May arrest warrant. Alam niyo ho, sinabi ni President Digong kahapon, Oy, Chief Justice, baka hindi mo naintindihan. There's such thing as warrantless arrest. There's such thing as hot pursuit. Kung sakaling nakita mo gumawa ng krimen, ng rape, tapos nagtago, pumunta sa bahay, pwede mong tugisin yan. Alam nga ba naman, kukuha ka pa ng warrant dun sa bahay ng kriminal na ng rape o nagbenta ng droga, tumago sa bahay niya, hindi ka makakapasok kasi sinasabing, kukuha ka pa ngayon ng arrest warrant. Yes, there's such thing as hot pursuit. Kung while the crime is being committed and the commission of crime, during the crime commission, you can arrest that person without a warrant. Yun hong sinasabi ni Duterte na doon sa parting. Ngayon, kasi parang blanket ho kasi, may mga gray areas. Kaya ito hong sigalat ho ng dalawa, ang sarap ho pakinggan, although may iba dyan, babalanse, may mga eksperto sa legal dyan, misunderstanding. Now, it's just a statement
na kung saan na para sa iba, parang hyperbole, pero pwedeng mangyaring totoo yan. At magpipista mga sinasabing mga bleeding yellow hearts media o naghahanap talaga ng storya kasi sawa na sila. Gusto nila ng away, gusto nila ng mga issues, sensationalism. If that's what you're after, mga, ewan, kung mga cockroach brain, or the brain as size as a cockroach brain, that's what you keep doing. Ganun lang gawin nyo, yung mga utak ninyo, utak na mga parang utak ng ipis o mga utak bilis, ganun lang gawin nyo. Wala kayong magagawa ng tama kasi unang-una, hindi nyo nakikita. Ang gusto lang mangyari ni President Duterte, na ako naniniwala, he must succeed kasi ang nakikita lang ho natin, tip of an ice, hindi, tuk-tuk lang ng Mount Arayat na nalubog ho sa tubig. Yung tubig, yun ang droga. Tuk-tuk ho na Mount Apo, yung tuk-tuk ho na nakikita. Pero yung kagawa ng bundok, tubig. Mantakin nyo, dapat pababa ng pababa, bombahin yung tubig niyan para lumabas, para makuha lahat. Makikita mo, manumbalik ngayon ang tiwala ng mga tao. Matatakot ngayon yung sinasabing mga narco-politics. Matatakot ngayon. Mawawala ngayon sinasabing narco-state kasi alam nila, naku, ibang klase pala to. Ibang klase pala to. Kita mo, yung mga siga dyan sa Lanao, siga kung saan sa Mindanao, na sinasabi silang hari-hari. Anong hari niya? Pag sinabi ko, lumabas ka! Eto, kasama ka sa listahan, surrender agad. 11:00 na. O sige, I'll see you tomorrow. Adios!